Welcome back sa ating part 2 ng ito, yung mga pinalitan natin sa ating motor. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga pinalitan nating parts na Racing Boy na. So kanina kasi medyo marumi yung ating motor kaya pinalinis muna natin. So para makita naman ng maayos yung mga detalye, no? So simulan natin sa may likuran. Alright, dito sa likod walang masyado bukod dito sa shock. So meron tayong ito, Racing Boy na MB2 Plus. From stock, syempre nag-upgrade tayo ng semi-adjustable lang siya kasi preload tapos yung rebound ang na-adjust sa kanya. So yung preload dito na-adjust siya, pinipihit, tapos yung rebound dito. Kaya so yung compression wala, merong nagsasabi dito raw pinipihit daw itong nagpilalim na yan, pero hindi yan ha, tortillo lang yan. So sa mga magpapalit ng ganitong klase, either MB2 or MB2 Plus, lalagay yan ng washer na sakto doon sa may pinaka parang sinusuotan ng shock. So para mas maipit siya kasi medyo manipis yung yung sa Racing Boy na to, no? Kaya yung iba ginagawa pinapalitan pero hindi siya effective as that kapag pinalitan lang yung pinaka bushing kasi uuga pa rin. So kailangan washer siya, kailangan maipit yan para hindi siya umuuga. Ayan, yun lang naman yung parang problema dito sa tama, kung tumatama ba doon. Ayan, so yun yung sa akin kasi may mga ano na to nung kinakabit ko yan, so medyo pero hindi ito matama talaga. And also syempre sa likod naka brake shoe na Racing Boy din siya. Yun, yung sa preno halos lahat Racing Boy. Buko dito napaliwanag ko na sa may harapan. Ayan, punta tayo doon sa may harapan. Dito muna tayo sa may taas. So meron tayong E2 and E3 na brake master, brake pump and cable type. Yan. So yung ating brake pump ay 12.7 mm lang. Good sa mga 12.7, wala naman tayong naging problema rito. Yung taas niya, ito, ayan, ganyan kataas yan, piga na yan. So konting piga lang para sa ating tupat na caliper. So okay na okay ito. So malakas, mas responsive na yung preno natin. Kahit pa nawala yung combi brake, mas okay naman yung naging performance ng braking. Additional lang dito sa ating E3 or E2, nakalimutan ko na kung alin to, pero tong Racing Boy na cable type, ayan, cable type na to. Kapag nagkabit kasi kayo na ito, tapos stuck yung brake cable, medyo bitin, medyo lang, pero meron tayong remedy para kahit paano maging okay pa rin yung stock natin. Dito sa likuran meron tayong brake arm. Ayan, ito yung brake arm. So kung papansin nyo, sagad-sagad siya. Bali, hindi naman ito yung naging ano dyan, ano. Hindi yung pinaka, sabihin natin diskarte ba. Ang pinaka ginawa talaga dito is ito mismong, itong brake arm mismo. So tinanggal to. Ayan, tinanggal to. Tapos kinabit siya na, baga in-adjust lang to. Tinanggal, tapos in-adjust lang siya para umabot dito. Ito na yung pinaka malapit na pwedeng salpak siya. Hindi naman ganun kalaki yung adjustment yan. Siguro mga 2 ngipin. Ayan, para pumasok pa rin to. Sumunod ay itong handle grip na Nagamaki. Hindi ako nagkakamali, Nagamaki, tama ba? Ayun, nakalagay, Nagamaki. So yung una, naka-Racing Boy tayo na number 66. So pinalitan natin ng Nagamaki kasi may pula kasi ito, kaya ito nilagay natin, may pula. Wala problema doon sa may 66. Goods yun, napakasarap sa kamay, ang lambot. And also ito rin naman, malambot din, sarap sa kamay. And then yan, dagdag accent kasi yung pula kasi nga, yun nga, naglalagay tayo ng konting pula sa ating motor. Sumunod, itong bar end. Ito, kagabi ko lang kinabit to. Kakabit lang yan. Actually ito magkasabay yan. Yan, yung M1 na bar end. Yung una kasi meron niyang hang na peke. So pinalitan natin ng ganitong kulay. Medyo napapakpak na kasi ang kulay niya. Ayan,
pinalitan natin. Balancer. Pogi-pogi na. And let's go to sa baba. Sa baba naman, pinaya natin ito, ayan. Yung una, gumagamit tayo nung Drag King. So, pakita natin. Drag King na, yung una, Drag King na brake hose. So, ang nangyari kasi doon, natanggal siya dito, so lumaylay, tumatama sa gulong, napudpud. Yung kulay pula na to, yung parang plastic lang ito. Hindi ko alam kung ano yan. Yan, so, syempre, medyo nag-alala na ako, baka mabutas na lang bigla habang nasa biyahe. Luckily, nakakita tayo ng 95 cm o 950 mm na Racing Boy Teflon. Ayan. Napakaswerte natin, nakakita tayo ng ganito kasi nagkakaubusan na yan. Teflon hose, napakagandang material nito para sa mga braking, lalo kung street use lang naman. Ox na ox yan. Yung stock kasi rubber lang siya, katagalan. Lumalambot, so pwedeng lumubo. Kapag nagpreno ka, pwede siyang lumusot at hindi gumapit yung preno. So sa ganito, walang ganun mangyayari at lahat ng preno mo kakapit. Safe tayo dyan. Next naman dito is yung ating caliper. Yung caliper, sabi ko nga 2-pot caliper, ito ay E-series lang din. Yun nga 2-pot. Nag-2-pot lang din tayo kasi hindi naman natin kailangan na masyadong malaking caliper, yung mga 4-pot ox na tong 2-pot. And versus S-series or E-series, kaiba lang sila ng material na ginamit, pero sa performance is parehas lang din naman. 2-pot, ayan. Tapos yung ating caliper 12.7. So okay na okay yan. Wala tayong problema dyan. So ano bang benefits ng pagkakaroon ng 2-pot versus single pot or yung stock versus yung 2-pot? Sa brake caliper naman kasi kapag mas marami yung kumakapit o yung let's say pumipigil, humahawak doon sa brake disc, is mas malakas ang preno. Parang ang logic lang naman dito is parang meron ka let's say 100 kilos na barbell. Kapag binuhat mo ng isang kamay, mahirap yun syempre. Isang kamay lang. Pero kapag binuhat mo ng dalawang kamay, mas mabubuhat mo siya. Same as the caliper, kapag single pot lang, let's say mabilis yung takbo mo, diba? Nasa 100 kph ka na, and then sudden brake, single pot lang gamit mo, medyo matagal yung braking. So mapapahinto din naman yan, pero matagal. Nasubukan ko na to, meron tayong video nung ating test. Kapag ginawa mong 2-pot, syempre medyo mas bibilis, hindi naman ganun ka sobrang bilis ang pagpapahinto, pero kahit paano may time ka, or kahit sabihin natin sudden brake, merong significant na pagbabago doon sa iyong pagpepreno. Ayan this na Racing Boy tayo na ito bago A2, bago ng Racing Boy. So ayan, bago lang din to. So big disc ang nilalagay natin kasi syempre gusto natin mag-improve yung ating preno at nasubukan naman natin yung preno ng big disc. Kaya may vlog tayo dyan. Mas effective to sudden brake. Basta kabisado mo yung braking mo, wala problema doon. Pagdating naman sa disc, kahit naman siguro anong brand, kasi usually kapag ka-disc naman, magkakaparehas lang, naiiba lang din talaga to sa floating or non-floating, mga ganyan. So, syempre, depende sa preference mo, pero choose wise. Sinasuggest ko na rin, usually talaga kapag street use lang naman, hindi naman natin kailangan ng mga floating. Street use lang, again, sabihin natin daily use mo ginagamit. Yung mga non-floating siguro pwede na. Kung gusto mo na mag-upgrade ng preno, unahin mo siguro yung disc. Makaramihan naman ngayon, may kasama ng bracket, kaya medyo madali-dali na maghanap ng disc. Sa mga gusto or mahilig magbiyahe, ito suggestions lang din. Yung mga ganitong klaseng disc, ang gamitin nyo. Kung gusto nyo mag-big disc, mga ganyang klase. Yung mas maraming bakal. Kung gusto nyo mag-floating, mayroon din naman yan. May Racing Boy din na floating, walang problema yun. Pero yung mga kapalang bakal ang gamitin nyo. Merong golfer din na makapalang bakal, ganun ang gamitin nyo. Huwag kayong gagamit ng mga light and disc, yung mga may golfer kasi na
sobrang konti ng bakal. Nakikita nyo naman. Yung wavy, tapos, yeah, sobrang konti ng bakal. Huwag kayong gagamit ng ganong mga disc brake. Kasi, yun, pang pormahan lang din talaga, pang show. Yung kung kayo bumabiyahe, syempre, mas maraming init na ang pinoproduce ng disc na yan. Dahil nga, sa biyahe, tuloy-tuloy ang ikot. Ngayon, kung sakali gumamit kayo ng mga light and disc sa biyahe, ang mangyayari, dahil nga mainit, so magkakaroon siya ng mga thermal expansion at pwede mag-cause ng pag-slide ng mga brake natin. So I really suggest, pero pwede naman mag-floating, pero yung ganyan nga, may makakapalang bakal. Yung mga lighten, ayun ang iwasan natin. And then ito nang mags natin, RB8, SP811, yung lumang RB8. So nabagit ko na rin yung racing ko dito actually. Puntahan nyo na lang yung vlog na yon. May bago man pero wala mang kaso, aliman dyan sa dalawa. Tsaka yung kulay pala, wala pang ganitong kulay sa SP800 mismo. So, kaya dito tayo. Medyo madilim yung pagka golden bronze gold kasi siya. Kaya ito matte gold. Pogi-pogi na. Nagantay din tayo ng front shock na Racing Boy. So sana magkaroon din agad sa click. Soon magkakaroon tayo niyan. Kaya ating motor sa ngayon. Till next episode. See ya. Bye bye.